Sa mundong nababalutan ng kadiliman, karahasan, kahirapan at kalituhan, may pag-asa pa nga ba? Kanino o saan tayo kakapit? Ano nga ba ang kaloob sa atin ng Kristiyano pag-asa na hindi nagdadala ng kabiguan? Dahil ito ay isang kabutihang nakasalig kay Kristo ang ating Panginoon at nararanasan natin sa pag-ibig ng Diyos na ibinubuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ano nga ba ang hamon ng Kristiyano pag-asa na hindi pagpapasakop sa takot at kawalan ng pag-asa, kundi nagbibigay sa atin ng tapang at kalayaan upang tumayo para sa katotohanan at itaguyod ang kabutihan? Halina't samahan ninyo kami sa ating Via Crucis ngayong taon sa mga itinalagang Jubilee Churches dito sa Archdiocese of Manila, handog na mga kaparian at brothers ng Society of St. Paul. Sa bawat istasyon, makikita natin ang iba't ibang mukha ng pag-asa na dumadaloy sa mga sugat ng ating Panginoong Hesus. Pag-asa sa kabila ng pagsubok. Pag-asa sa harap ng hindi makatarungang pagtrato. Matatag na pag-asa. Nakapagpapalakas na pag-asa. Mapagbigay na pag-asa. Tapat na pag-asa. At ang pag-asang hindi nawawala sa iba't ibang larangan ng buhay tulad ng moralidad at relihiyon, politika, ekonomiya, ekolohiya, edukasyon, seguridad, mga pandaigdigang alalahanin, komunikasyon, pamamahala, pamilya at kabataan. Sa mga pagninilay at pagbabahagi sa ating Via Crucis, buhay na buhay ang Kristiyanong pag-asa. Tumatagos sa kadiliman ang pag-ibig ng Diyos at nagpapakita ng mga sinag at kislap ng pag-asa. Kaya tulad ni San Pablo, nakararanas tayo ng panggigipit pero hindi tayo palulupig. Naguguluhan tayo pero hindi tayo nawawala ng pag-asa. Maraming umuusig ngunit hindi tayo pinapabayaan ng Diyos. Sinasaktan tayo ngunit hindi tayo tuluyang napapatay, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso. Mula po dito sa makasaysayang The Minor Basilica and Metropolitan Cathedral Basilica of the Immaculate Conception o Manila Cathedral, ako po si Father Angelo Paulo Esper ng Society of St. Paul para sa Sambuhay TV Via Crucis, Lakbay Pag-asa. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Loving Father, Father of Jesus and our Father, you have made us. Even in our human frailty, you have made us your image and likeness. You have made us for you, and our hearts are restless until they rest in you. We then praise and thank you, because in the fullness of time, you sent your only begotten Son, Jesus, to be our life, our truth, and our way back to you. Lord Jesus Christ, thank you for giving us the grace to be your disciples and friends through our baptism into your holy church. Lead us back to the Father through your way. Let us follow you in the manner you will, when you said, "If you want to be my disciples, deny yourself, take your cross, and follow me." Holy Spirit, the abiding love of the Father, you were upon Jesus from his birth, in his ministry, and until the last moment on the cross. Inspire us in a special way as we meditate on the way of Jesus, which is the way of the cross. Empower us to follow him more closely, even as we love him more dearly. Empower us to take up our own crosses in life and so come to share the glory of Him who is risen forever
and ever. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Minor Basilica and Parish of San Sebastian. The minor basilica and parish of San Sebastian was originally built of stone and inaugurated in 1621. It became the first shrine dedicated to Our Lady of Mount Carmel in the Philippines, with the image brought to the country in 1618. As a result, the church became the seat of the brown scapular devotion before the Carmelites arrived in the Philippines in the 1940s. After being destroyed 4 times by disasters, Don Genaro Palacios proposed an all-steel structure in 1881. Prefabricated in Belgium, the church was completed in 1891 and was declared the first minor basilica in the Philippines by a papal bull issued by Pope Leo XIII in 1890. The basilica was later designated a National Historical Landmark in 1973, a parish in 1975, and a National Cultural Treasure in 2011. Designated as a Jubilee Church for the education sector, the minor basilica and parish of San Sebastian aims to strengthen the hope of students so that in turning to Christ, the Divine Master, they may find light and guidance in their pursuit of knowledge and truth. The Basilica also desires that all who come here may experience a renewal of hope in education, recognizing it as a path not only to wisdom, but also to a future shaped by faith, integrity, and love. The first station, the Last Supper. We adore you, O Christ, and we bless you, because by your holy cross you have redeemed the world. A reading from the Holy Gospel according to Saint Mark. And as they were eating, Jesus took bread and blessed and broke it, and gave it to them and said, "Take, this is my body." And he took a cup, and when he had given thanks, he gave it to them, and they all drank of it. And he said to them, "This is my blood of the covenant, which is poured out for many. Truly I say to you, I shall not drink again of the fruit of the vine, until that day when I drink it new in the kingdom of God." And when they had sung a hymn, they went out to the Mount of Olives. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Karaniwan na sa atin na kapag may umaalis na mahal natin sa buhay, ay binibigyan natin ng despedida party. Minsan naghahanda tayo ng masasarap na handa bago man sila umalis. Ang ganitong pagsasalo-salo ay maituturing natin na simpleng okasyon at panandalian lamang. Pagkatapos ng ating pagsalo-salo, ay tapos na rin ang lahat. Magiging alaala na lang ito. Ang huling hapunan ng ating Panginoon, kasama ng kanyang mga alagad, ay hindi lang basta simpleng hapunan. Ngunit higit pa dyan, ito ay isang paalala ng pagsisilbi at pagmamahal. Ang huling hapunan ay ang pagtatag ng ating Panginoong Hesukristo ng banal na Eukaristiya at ang pagtatag ng banal na orden. Ang dalawang sakramentong ito, banal na Eukaristiya at banal na orden, ay magkaugnay at hindi pwedeng paghiwalayin. Walang magaganap na Eukaristiya kung wala ang pari. At kung wala ang pari, wala ding Eukaristiya. Noong naganap ang huling hapunan, nakikita na ni Jesus
na kailangan natin ang kanyang presensya. Kaya naman, hanggang ngayon sa tuwing pinagdiriwang natin ang banal na Eukaristiya, hindi lang tayo bumabalik sa panahon kung kailan naganap ang huling hapunan at hindi lang natin inaalala ang pag-aalay ni Jesus ng buhay niya para sa atin, ngunit bumabalik tayo sa panahong iyon kasama natin siya mismo. Sapagkat tunay na presensya ng ating Panginoong Jesucristo ang nariyan sa banal na Eukaristiya. Mga kasambuhay, ang huling hapunan ay ang pangmagpakailanman na presensya ng ating Panginoong Jesucristo. Ito ang pangako niya sa atin. Ako'y kasama ninyo magpakailanman. Tandaan natin na sa tuwing nagdiriwang tayo ng banal na Eukaristiya, ang ating Panginoong Jesucristo ang unang nananabik na mainkwentro tayo. At hindi lamang mainkwentro, kundi makasama natin siya ng pisikal at espiritual. Sa huling hapunan ng ating Panginoong Jesucristo, makikita natin na ang ating Panginoong Jesucristo ay hindi lamang nagbibigay ng pag-asa, mismo kasama natin ang pag-asa. Tunay ngang hindi tayo pinaasa ng ating Panginoon, ngunit binigyan ng pag-asa. Ang huling hapunan o ang banal na Eukaristiya ang patunay na si Jesus hindi niya tayo pinaasa, ngunit binigyan ng pag-asa. Let us pray. Lord Jesus, thank you for the gift of the Holy Eucharist, the memorial of your Last Supper, which you in turn willed to be the memorial of the sacrifice of your precious body and blood on the cross. Let your abiding love and healing presence flow to us from this Eucharist. We pray for our children who receive this sacrament in First Communion, for the youth who come to this sacrament amidst their experiences of transitions in life, for couples who receive this sacrament at the beginning of their marriage life, for the sick and dying who feed on this sacrament in Viaticum. Console everyone with the same peace and mercy you imparted to the apostles at the holy table on the eve of your passion. Amen. Jesus crucified, have mercy on us. Immaculate and sorrowful Mother, pray for us. The second station, the agony of Jesus in the Garden of Gethsemane. We adore you, O Christ, and we bless you, because by your holy cross you have redeemed the world. A reading from the Holy Gospel according to St. Luke. And he came out and went, as was his custom, to the Mount of Olives, and the disciples followed him. And when he came to the place, he said to them, Pray that you may not enter into temptation. And he withdrew from them about a stone's throw, and knelt down and prayed, Father, if you are willing, remove this cup from me. Nevertheless, not my will, but yours be done. And there appeared to him an angel from heaven, strengthening him. And being in agony, he prayed more earnestly, and his sweat became like drops of blood falling down upon the ground. And when he arose from prayer, he came to the disciples and found them sleeping for sorrow. And he said to them, Why do you sleep? Rise and pray that you may not enter into temptation. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Kung meron mang isang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos sa ating buhay,
yan ay pakialamanan ang ating kalayaan. God still respects our freedom. Ayaw ng Diyos na sumusunod lang tayo sa Kanya dahil sa takot na maparusahan tayo. Gusto ng Diyos na ang ating pagsunod sa Kanya ay bunga ng ating pagmamahal sa Kanya. Malamang, naramdaman din ni Jesus sa hardin ng Getsemani ang hirap na haharapin niyang kamatayan. Malamang, tinutukso pa rin ang ating Panginoong Hesukristo ng demonyo kung itutuloy pa ba niya na harapin ang kanyang kamatayan sa krus na magdadala sa atin ng pag-asa at kaligtasan. Kung tutuusin, malaya naman si Jesus na huwag niya na lang ituloy ang kanyang misyon sapagkat anak siya ng Diyos. Pwede naman niyang sabihin na, Ama, iba na lang ang utusan mo na magligtas sa sangkatauhan. Gusto ko pang mamuhay sa mundo. Ang pagsunod niya sa kagustuhan ng Ama ay bunga ng kanyang desisyon at pagmamahal sa Ama. Winika ng ating Panginoong Hesukristo, Ama ko, kung kinakailangan daanan ko ang paghihirap na ito, naway mangyari ang kalooban ninyo. Sa pagkakataong ito, hindi na itinuon ni Jesus ang kanyang pagtingin sa hirap na dadanasin, kundi sa pag-asa na sa huli ay magtatagumpay siya sa kanyang muling pagkabuhay. Mga kasambuhay, kagaya ni Jesus, nararanasan din natin ang mga karanasang para bang iniwan tayo ng Diyos. Kagaya sa nangyari sa hardin ng Getsemani, hindi narinig ni Jesus ang tinig ng Ama. Ngunit isinuko ni Jesus ang lahat sa kamay ng Ama. Sapagkat alam niya na sa bandang huli ay kalooban ng Diyos ang magtatagumpay. Nawa, kagaya ng Panginoong Hesukristo, huwag natin ituon ang mga mata natin sa sakit na haharapin natin. Kung may mga sakit at hirap tayong nararanasan, ituon natin ang ating mga paningin sa pag-asa na ibibigay sa atin ng Diyos. Kaya kung nakikita natin na tayo ay may pinagdaraanan, isipin natin at lagi nating tandaan, hindi ito ang katapusan ng buhay natin sa dulo dahil mas mananaig ang pag-asa na ipapakita sa atin ng Diyos. Let us pray. Lord Jesus, in your humanity, you teach us life is a struggle. It is a struggle to do what the Heavenly Father wills, rather than what is easy and convenient for us. It is a struggle to pray and trust in God, rather than wallow in our sorrow. Pour upon us your Spirit in prayer. Teach us to pray with perseverance, in discernment, with obedience, with heartfelt submission, and filial trust. Send us your divine assistance that we may follow your example of faithfulness. Amen. Jesus crucified, have mercy on us. Immaculate and sorrowful Mother, Mary, pray for us. Archdiocesan Shrine of Mary, Queen of Peace, EDSA Shrine. The Archdiocesan Shrine of Mary, Queen of Peace, quasi-parish, was built in 1989 as a tribute to Christ our Savior, the Lord of History, and is dedicated to Mary, Queen of Peace, Our Lady of EDSA, the patroness of the People Power Revolution of February 1986. This sacred site marks where the unarmed forces of the nation met troops and tanks with the power of prayer and peace. The shrine was dedicated on December 15, 1989 by His Eminence Jaime Cardinal Sin
and its feast is celebrated every February 25. The quasi-parish was recently elevated as a national shrine by the Catholic Bishops' Conference of the Philippines during its 129th Plenary Assembly on January 25, 2025. Honored as the Jubilee Church for government officials and workers, armed forces, police, and security personnel, the shrine seeks to strengthen their faith so that in turning to Christ, the Lord of history, they may be renewed in their mission of service and peace. The shrine also desires that all who come here may experience a rekindling of hope in their vocation, following the example of Mary, Queen of Peace, who calls all to lead with integrity, justice, and compassion. The third station, Jesus before the Sanhedrin. We adore you, O Christ, and we bless you. Because by your holy cross, you have redeemed the world. A reading from the Holy Gospel according to St. Luke. When day came, the assembly of the elders gathered together, both chief priests and scribes, and they led Jesus away to their council. And they said, "If you are the Christ, tell us." But he said to them, "If I tell you, you will not believe. And if I ask you now, you will not answer. But from now on, the Son of Man shall be seated at the right hand of the power of God." And they said to him, "Are you the Son of God then?" And he said to them, "You say that I am." And they said, "What further testimony do we need? We have heard it ourselves from his own lips." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Handa ba kayong marinig ang katotohanan? Handa ba kayong tanggapin ang totoo? O sarado ba ang inyong isipan na kahit anong paliwanag o pagsisiwalat ng katotohanan ay kakatig pa rin sa gustong paniwalaan? Sa ikatlong istasyon ng krus, iniharap ang Panginoong Hesus sa Sanhedrin. Ang Sanhedrin ay konseho o kapulungan ng mga matatanda at punong pari. May kapangyarihan silang lumitis at humatol sa mga nasasakdal. Dinala sa korte ang anak ng Diyos. Ang Diyos na huhusga sa lahat sa wakas ng panahon ay dinala sa korte upang hatulan. Dala ni Jesus ang katotohanan, pero hindi po siya pinaniwalaan. Dalawang tanong ang binigay sa kanya. Ikaw ba ang Kristo? Ikaw ba ang anak ng Diyos? Dalawang mabibigat na tanong. Dalawang mabibigat na akusasyon. Ilang tao na ba ang nahatulan ng walang sala? Ilang tao ang nagsasabi ng totoo pero hindi sila pinaniniwalaan? Humingi tayo ng tawad sa Diyos sa mga pagkakataon na naging bingi tayo sa katotohanan at humusga sa mga taong inosente at walang sala. Sa kabila ng baluktot na hustisya sa lupa, umasa at manalig tayo sa katarungan ng hatid ng Diyos sa atin. Isang paghuhusga na patas, may awa, at kumikiling lamang sa katotohanan. Let us pray. Lord Jesus, pride and prejudice killed your truth. More than that, the obstinacy of the Jewish leaders made them unteachable and unrepentant. No wonder you thought that all sins can be forgiven except the sin that is against the Holy Spirit. The Holy Spirit teaches us all things about you, reminds us of all your teachings, and convicts us of our sins. But pride, prejudice, and our obstinacy do blind and harden our hearts and minds. Jesus, in our sinfulness,
Keep us within the reach of your grace and your enlightenment. Amen. Jesus crucified, have mercy on us. Immaculate and sorrowful Mother Mary, pray for us. The fourth station, Jesus is scourged and crowned with thorns. We adore you, O Christ, and we bless you. Because by your holy cross, you have redeemed the world. A reading from the Holy Gospel according to Saint Matthew. Then the soldiers of the governor took Jesus into the governor's headquarters, and they gathered the whole battalion before him. And they stripped him, and put a scarlet robe on him, and twisting together a crown of thorns, they put it on his head, and put a reed in his right hand. And kneeling before him, they mocked him, saying, "Hail, King of the Jews!" And they spit on him, and took the reed, and struck him on the head. And when they had mocked him, they stripped him of the robe, and put his own clothes on him, and led him away to crucify him. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Ano ang pipiliin mo? Yung mahal mo o yung mahal ka? Saan ka? Sa taong mahal mo o sa taong mahal ka? Sasabihin ng iba sa atin, ako, pipiliin ko yung taong mahal ako kasi ayoko nang pinipilit. O yung iba sasabihin naman, ayokong ipilit ang sarili ko sa taong ayaw sa akin, sa taong hindi naman ako mahal. Pero mga kapatid, ang Diyos minahal pa rin pati ang mga taong hindi nagmamahal sa Kanya. Sabi nga ni St. Paul sa kanyang letter to the Romans, chapter 5, verse 8, God proves His love for us in this, that while we were still sinners, Christ died for us. Sa makatuwid, He loved us while we were still sinners. Hindi naman kasi nagsakripisyo ang anak ng Diyos dahil tayo ay mabuti, dahil tayo ay banal, o dahil mahal siya ng tao na yon. Nagsakripisyo ang anak ng Diyos dahil mahal niya tayo. Pagmamahal dahil sa awa. Sabi nga sa Titus chapter 3 verse 5, God saved us not because of righteous things we had done, but because of His mercy, dahil sa Kanyang awa. Ngayon po sa ikaapat na istasyon ng krus, sinaktan ang anak ng Diyos. Binalahura, inapi, pinagmalupitan. Pinalibutan siya ng 10 batalyong sundalo. Hinubaran, sinuutan ng balabal na eskarlata o yung matingkad na kulay pula at pinutungan ng koronang tinik. Nilibak siya at kinutya. Sabi, mabuhay ang hari ng mga Hudyo. Ikaw, anong gusto mo? Yung mahal mo o yung mahal ka? Siguro sa eksenang ito ng Kalbaryo, ng pasakit, pipiliin mo ng walang alinlangan. Siyempre, yung mahal ako, yung hindi ako sasaktan, yung hindi ako kukutyain. Pero ang anak ng Diyos, minahal pa rin ang tao kahit hindi siya minahal pabalik, kahit sinaktan siya ng paulit-ulit. Handa ka bang mag-alay ng buhay sa mga tao na hindi ka mahal at hindi ka gusto? Lord, salamat at minahal mo kami kahit hindi po kami karapat-dapat. Let us pray. Lord Jesus, we boast of being civilized and sophisticated, but we are a bloody people. We protest against the crimes and violence committed in our streets, but we also cry for the death of our enemies. We are no better. We sacrifice the unborn at the altar of progress. We mock and strip people of their good name in our quest for bloody justice. We gang up on the guilty and we pray for the deserved end. Teach us, Jesus, how to be gentle,
meek and compassionate in all circumstances. Amen. Jesus crucified, have mercy on us. Immaculate and sorrowful Mother Mary, pray for us. Archdiocesan Shrine of Saint Joseph, San Jose de Trozo. The Archdiocesan Shrine of Saint Joseph, San Jose de Trozo Parish, traces its origins to the Spanish colonial period when the area was known as Isla de Trozo. Two bodies of water, Estero de San Lazaro and Estero de Magdalena, were once navigable waterways connected to the Pasig River, where loggers transported lumber from San Mateo and Montalban, Rizal. Grateful for their livelihood and progress, the loggers built a chapel dedicated to Saint Joseph as an act of thanksgiving to God. Over the past 90 years, the church has grown into a large structure that houses the image of Saint Joseph, venerated as a worker, carpenter, father, and the universal patron of the Catholic Church. Today, he continues to be a source of inspiration and intercession for the many who come to pray for their families, work, and healing. Chosen as a Jubilee Church for workers and laborers, the shrine seeks to strengthen the faith of all who labor, that in turning to Saint Joseph the worker, they may find guidance, strength, and hope in their daily toil. The shrine also desires that all who come here may experience a renewed sense of purpose in their work, following the example of Saint Joseph, who labored with humility and devotion, providing for his family and fulfilling God's will. The fifth station, Jesus carries the cross. We adore you, O Christ, and we bless you, because by your holy cross you have redeemed the world. A reading from the Holy Gospel according to St. John. Now it was the day of preparation of the Passover. It was about the 6th hour. Pilate said to the Jews, "Here is your king." They cried out, "Away with him! Away with him! Crucify him!" Pilate said to them, "Shall I crucify your king?" The chief priests answered, "We have no king but Caesar." Then he handed him over to them to be crucified. So they took Jesus and went out bearing his own cross to the place called the Place of the Skull, which is in Hebrew Golgotha. There they crucified him, and with him 2 others, one on the other side, and Jesus between them. Pilate also wrote a title and put it on the cross. It read, "Jesus of Nazareth, the King of the Jews." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Sa tuwing pumapasok tayo sa simbahan, nakabungad kaagad sa atin ang malaking krus sa altar. Sa tuwing tayo pumapasok o nagbibisita sa mga simbahan, tila sinasabihan na tayo kung ang ating Panginoong Hesukristo ay nagpasan at ipinako sa krus, tayo rin na mga tagasunod niya ay tsak papasan at may pagkakataon na ito ang sanhi ng ating kamatayan. Mga kasambuhay, ang pagpasan ng ating Panginoong Hesukristo ay pagpakita niya na ang pag-asa ng kaligtasan ay nangyayari na. Pinatunayan niya sa pamamagitan ng pagpasan pa lamang ng krus, ang pag-asa ay abot kamay na natin. Kung wala ang krus at ang pagpasan ng krus ni Jesus, hindi kailanman darating ang pag-asa. It is indeed a testament that hope comes to us when the situation of our life is not good. Hindi darating ang pag-asa kung banayad ang ating sitwasyon sa buhay. Otherwise, this is false hope.
Dumarating ang pag-asa sa gitna ng pagpasan natin ng mga krus natin sa buhay. Ang pagpasan ng krus ni Jesus ay patunay na dinadamayan tayo ng Diyos sa mga krus din natin na ating dinadala. Ang pagpasan ni Jesus ng krus ay patunay na ang Diyos ay hindi nakaupo lang doon sa kalangitan at pinagmamasdan tayong naghihirap. Ngunit nakita natin sa buhay ni Jesus na tapat ang Diyos sa kanyang pangalan, Emmanuel, nang ibig sabihin, kasama natin ang Diyos. Yan pa lang ay isang katiyakan na may pag-asa sapagkat kasama natin ang Diyos. Mga kasambuhay, huwag nating ipagdasal na sana mawala na ang krus sa buhay natin dahil kailanman hindi yan mangyayari. Ngunit lagi nating ipagdasal na bigyan tayo ng lakas upang pasanin ang mga krus na dinadala natin. Kung nakakaya nating pasanin ang ating mga krus, yan ay dahil sa biyaya o grasya ng kalakasan na ibinibigay sa atin ng Diyos. Kung nakakaya nating pasanin ang mga krus natin sa buhay, dahil yan sa pag-asa na nagmumula sa pagmamahal ng Diyos sa atin. Let us pray. Lord Jesus, you bore your own cross. It was not your will, yet you embraced and bore it when it was placed on you. You tell us, if you want to be my disciple, take up your cross daily and follow me. We know this, but one thing we never quite understood was that the cross means the trials and difficulties of life that we never willed, the hardships that naturally flow with our choices and commitments in life, the burdens that go along with age and with being alive. We cannot choose our crosses, but in the same way that your cross became your identity, our own inevitable crosses, embraced with much faith and love, make us who we are. Jesus, guide and empower us. Amen. Jesus crucified, have mercy on us. Immaculate and sorrowful Mother Mary, pray for us. The sixth station, Jesus falls under the weight of the cross. We adore you, O Christ, and we bless you because by your holy cross you have redeemed the world. A reading from the letter of St. Paul to the Philippians. Although Christ Jesus was in the form of God, he did not count equality with God a thing to be grasped, but he emptied himself, taking the form of a servant, being born in the likeness of men. And being found human in form, he humbled himself and became obedient unto death, even death on a cross. Therefore, God has highly exalted him and bestowed on him that name which is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow, in heaven, on earth, and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. The word of the Lord. Thanks be to God. Karamihan sa atin ay nakaranas na ng pagkadapa sa buhay. Tayong lahat ay literal ng nadapa, lalo na noong nagsisimula pala tayong matutong maglakad. Karamihan sa atin naranasan ng malugi sa negosyo, marami sa atin naranasan ng malugmok,
dahil nalaman natin na meron pala tayong malubhang sakit o kaya naman namatayang mahal sa buhay. Kung tayo man ay estudyante, karamihan sa atin ay nakaranas din ng pagkabagsak sa mga examinations. Ang ganitong mga karanasan ay ang pagkadapa din natin sa pagpasan natin ng ating mga krus sa buhay. Ang mga ganitong karanasan natin sa buhay ay pwedeng nakawin ang pag-asa na nakatanim na sa ating mga puso. Ang mga pagkadapa natin sa buhay ay nagpapatatag din sa atin at sa ating pananampalataya. Kaya minsan, ang mga pagkadapa natin sa buhay ay kailangan mangyari upang patatagin tayo. Kagaya ito ng isang ginto na kailangan dumaan sa apoy upang malaman na ito ay isang tunay na ginto. Mga kasambuhay, tandaan natin na mismo ang ating Panginoong Hesukristo ay nakaranas din ng pagkadapa. Ang pagkadapa ng ating Panginoong Hesukristo dahil sa bigat ng krus ay paalala sa atin na partiyan na nangyayari sa buhay natin. Ang importante ay patuloy tayong bumabangon sa tulong ng biyaya ng Diyos. Kung nadarapa pa tayo sa buhay, patunay yan na tayo ay buhay at gumagalaw pa. At kung patuloy tayo bumabangon mula sa ating pagkadarapa, patunay yan na hindi tayo nawawalan ng pag-asa. Magpatuloy lang tayo sa paglalakad sa buhay. Madapa man tayo, meron tayong Diyos na bumabangon sa atin. Yan ay isang pag-asa. Ang pag-asa na ibinibigay sa atin ng Diyos ay siyang nagsisilbing gasolina natin upang ganap natin makipiling si Jesus, Panginoon natin at Diyos. Let us pray. Lord Jesus, you show us falling in weakness is not the end. If we fall in meekness and humility, we never allow pride and bitterness to harden our hearts. We can rise with gratefulness and with God's merciful grace. Human limits may bring us down, but we should never be overwhelmed and downcast. We should not yield to human despair, but to rise faith-filled in the Father's merciful hands. Jesus, you are our way. Amen. Jesus crucified, have mercy on us. Immaculate and sorrowful Mother Mary, pray for us. Archdiocesan Shrine of Our Lady of Guidance. The Archdiocesan Shrine of Nuestra Señora de Guía, commonly known as Ermita Shrine or Ermita Church, is a Roman Catholic church and shrine located in Ermita, Manila. It is home to the Marian image of Nuestra Señora de Guía, considered the oldest in the Philippines, to whom the church is dedicated. Declared as La Jurada Patrona de Manila, or sworn patroness of Manila by King Philip II of Spain, the image represents Mary as the Immaculate Conception, marking the beginning of the patronage of Our Lady in Manila and for the entire archipelago. The title de Guía refers to Mary as our guide, the star of the sea, to whom seafarers and mariners would have special devotion to from Spanish times until today. The church traces its origins to a rustic shrine made of bamboo, nipa, and Molave wood, built in 1571 to house the image of Our Lady of Guidance, found by Spanish soldiers under Miguel Lopez de Legazpi. In 1606, the shrine was replaced with a chapel known as La Ermita, meaning the chapel or hermitage in English. On December 3, 2005, the Archbishop of Manila
His Eminence Gaudencio Cardinal Rosales elevated the church to the status of an archdiocesan shrine. Designated as the Jubilee Church for Migrants and Refugees, the shrine seeks to strengthen the faith of those who journey far from home, that in turning to Our Lady of Guidance, they may find solace and protection in their travels. As the patroness of navigators, travelers, and seafarers, she has long accompanied those in search of new beginnings. The shrine also desires that all who come here may experience a deepened trust in God's providence, finding in Mary a guiding light amid uncertainties of migration and displacement. Seventh station. Simon of Cyrene carries the cross of Jesus. We adore you, Christ, and we bless you because by your holy cross you have redeemed the world. A reading from the Holy Gospel according to St. Mark. They compelled a passerby, Simon of Cyrene, who was coming in from the country, the father of Alexander and Rufus, to carry his cross. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Si Simon na tinulungan si Jesus sa pagpapasa ng krus ay isang magandang halimbawa ng pag-asa na nagbibigay aliw na may kinalaman sa ating mga pamilya. Sa kabila ng matinding kalbaryo na dinaranas ni Jesus, ipinakita ni Simon ang tunay na diwa ng malasakit at pagtulong na mahalaga sa bawat pamilya. Sa bawat pamilya, may mga pagkakataon ng pagsubok at hirap. Ang pagtulong ni Simon kay Jesus ay nagpapaalala sa atin sa bawat pamilya. May mga pagkakataon na kailangan nating magtulungan at magbigay ng lakas sa isa't isa, kahit na sa mga sandali ng pinakamatinding pagsubok. Si Simon ay naging simbolo ng isang taong nagbigay aliw sa isang nagdurusa. At ganito rin ang papel na ginagampanan ng bawat miyembro ng pamilya. Nagsisilbing lakas at pag-asa sa isa't isa. Sa bawat simpleng aksyon ng pagtulong, tulad ng ginawa ni Simon, natututunan natin ang kahalagahan ng pagmamalasakit sa ating mga mahal sa buhay. Hindi laging kinakailangan ng malalaking sakripisyo upang magbigay ng aliw. Ang maliliit na hakbang ng pag-aalaga at pag-unawa ay may malalim na kahulugan. Sa mga simpleng gawain ng pagtulong at pag-aalaga, nagiging instrumento tayo ng Diyos upang magbigay ng lakas at pag-asa sa ating mga mahal sa buhay. Ang mga ito ay nagiging mga hakbang ng pagmamahal na nagpapatibay sa ating pananampalataya at relasyon sa bawat isa. Sa bawat pamilya, ang mga pagsubok at kalungkutan ay hindi maiiwasan. Ngunit ang tunay na lakas ay matatagpuan sa pagtutulungan at sa mga simpleng hakbang ng malasakit sa isa't isa. Ang ginawa ni Simon ay isang paalala na sa ating mga pamilya, ang bawat miyembro ay may papel na ginagampanan sa pagbibigay ng lakas at aliw. Hindi kailangang maghintay ng malalaking pagkakataon upang magpakita ng malasakit. Minsan, sa isang maliit na pagtulong sa mga simpleng pag-unawa at pagdamay, nagiging instrumento tayo ng Diyos sa pagpapalaganap ng pag-asa. Katulad ni Simon, hindi natin kailangang maging perpekto o walang kapintasan upang maging isang simbolo ng lakas at pag-asa sa ating pamilya. Sa bawat hakbang ng malasakit, tayo ay nagiging bahagi ng pagpapagaling at pagpapatibay ng ugnayan sa ating mga mahal sa buhay.
Sa huli, ang mga pamilya ay nagiging mga lugar kung saan ang bawat isa ay tinutulungan at binibigyan ng pag-asa sa bawat pagsubok. Paano kaya natin mas magiging bukas at handang magbigay ng pagmamalasakit sa ating pamilya sa bawat pagkakataon? At paano kaya natin higit pang mapapalakas ang ating ugnayan bilang pamilya sa pamamagitan ng pagtutulungan at pagbibigay ng pag-asa sa isa't isa, tulad ng ginawa ni Simon? Let us pray. Lord Jesus, Simon of Cyrene was not even an onlooker, but a passerby. Tired from early work in the country, he could have had only one thing in mind: to pass by the commotion of your procession to Golgotha and to be home early for his family and sons. Only you know in what mood he helped you with your cross. Was he glad to help, or did he simply do things perfunctorily, fearing the soldiers who commanded his service? Jesus, we too have our own schedules and works to accomplish, our own goals and ends to reach. But grant us generosity and a charitable heart to pay attention to others in need of us. Let us realize that true love hurts. It can hurt our time and our pockets. Above all, let us see your face in the faces that beg for our love and attention. Amen. Jesus crucified, have mercy on us. Immaculate and sorrowful Mother Mary, pray for us. The 8th station. Jesus meets the women of Jerusalem. We adore you, O Christ, and we bless you, because by your holy cross you have redeemed the world. A reading from the Holy Gospel according to St. Luke. And there followed him a great multitude of the people, and of women who bewailed and lamented him. But Jesus, turning to them, said, Daughters of Jerusalem, do not weep for me, but weep for yourselves and for your children. For behold, the days are coming when they will say, Blessed are the barren, the wombs that never bore, and the breasts that never suck. Then they will begin to say to the mountains, Fall on us, and to the hills, Cover us. For if they do this, when the wood is green, what will happen when it is dry? The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Sa kabila ng matinding pagdurusa na dinanas ni Jesus sa daan patungong Kalbaryo, nakatagpo siya ng mga kababaihan sa Jerusalem na nagdadalamhati at umiiyak dahil sa kanyang kalagayan. Ngunit sa halip na tumanggap ng awa o simpatya mula sa kanila, si Jesus ay nagbigay ng mensahe ng pag-asa. Sinabi niya sa mga kababaihan, Huwag kayong umiyak para sa akin, kundi para sa inyong mga sarili at sa inyong mga anak. Sa kabila ng matinding hirap na nararanasan, si Jesus ay nagpakita ng malasakit at nagpahayag ng pag-asa sa pamamagitan ng mga salita ng aliw. Pinapaalala niya sa atin na ang tunay na pag-asa ay hindi nakasalalay sa ating mga personal na paghihirap, kundi sa ating pananampalataya sa Diyos at sa Kanyang mga plano. Sa ganitong paraan, si Jesus ay naging isang modelo ng pagbibigay ng lakas at pag-asa. Isang prinsipyo na mahalaga rin
sa ating mga pamilya. Ang pagtugon ni Jesus sa mga kababaihan ng Jerusalem ay isang paalala na kahit sa pinakamatinding pagsubok, may mga pagkakataon na tayo ay tinatawag upang magbigay ng pag-asa at aliw sa iba. Bagamat si Jesus ay dumanas ng pinakamatinding kalbaryo, hindi niya nakalimutang magbigay ng aliw sa iba at ipinaalala sa kanila na ang kanilang kalungkutan ay may pag-asa. Sa bawat pamilya, may mga pagsubok na nagdudulot ng kalungkutan at pagsubok sa bawat miyembro. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ang pagiging bukas at maalalahanin sa isa't isa ay nagiging paraan ng pagpapalakas at pagbibigay ng pag-asa. Ang mga miyembro ng pamilya ay tinatawag na magbigay ng malasakit, magdamayan, at magbigay ng aliw sa mga sandaling puno ng pagsubok at kalungkutan ang miyembro. Sa ating buhay ngayon, madalas tayong nakararanas ng mga pagsubok at kalungkutan. Ngunit tulad ni Jesus, tayo rin ay tinatawag na maging mga tagapaghatid ng pag-asa at aliw sa mga nangangailangan. Sa ating mga pamilya, kung saan bawat isa ay may mahalagang papel na ginagampanan, tayo ay tinatawag na magbigay ng liwanag, lalo na sa mga oras ng pagsubok. Ang tunay na pamilya ay nagsasama-sama sa lungkot at saya, sa hapis at pag-asa, at nagtutulungan upang magpatuloy sa landas ng pananampalataya. Paano kaya tayo magbibigay ng aliw at pag-asa sa ating pamilya, tulad ng ginawa ni Jesus sa mga kababaihan ng Jerusalem? At paano kaya natin magagamit ang ating mga paghihirap upang magdala ng liwanag at pag-asa sa mga nagdurusa sa ating paligid? Let us pray. Lord Jesus, it is so easy for us to be so concerned about other people's needs, as did the women of Jerusalem. Of course, you appreciate this act of charity and compassion. Empathy is a virtue. However, you also reveal to us, let us not forget our own needs, especially our own needs to order our lives. We cannot simply aim to help transform the lives of others and the world outside us. We must transform ourselves, or else find ourselves left out in the journey. You preached, before we remove the speck in others' eyes, we have to remove the plank in our own eyes. Amen. Jesus crucified, have mercy on us. Immaculate and sorrowful Mother Mary, pray for us. San Pablo Apostol Parish. San Pablo Apostol Parish was established in 1970 in Tondo, Manila, named in honor of Pope Paul VI's visit to the Philippines. Entrusted to the PIME Fathers, it served the poor communities of the area. A small church was built and dedicated on Christmas Day, 1972. Over the years, the parish was led by different religious congregations, including the Columbans and the Canossians until the present. In 2007, the Archdiocese of Manila, under the headship of His Eminence Gaudencio Cardinal Rosales, secured land for a new parish center. The Youth Formation and Social Center was blessed in 2010, and the new church's construction began in 2012 under His Eminence Luis Antonio Cardinal Tagle, continuing the mission of service and evangelization in Tondo. Chosen as the Jubilee Church for Ecology, the parish continues its commitment to sustainability, social responsibility, and community engagement, leading towards food security and self-sufficiency
through embracing modern agricultural techniques such as aquaponics, hydroponics, urban gardening, and composting. By incorporating these practices in ministry, San Pablo Apostol Parish is not only addressing immediate needs but also educating and empowering individuals to live harmoniously with nature so that through ecological responsibility, economic justice, and social welfare may be attained. The ninth station, Jesus stripped and nailed to the cross. We adore you, O Christ, and we bless you. Because by your holy cross, you have redeemed the world. A reading from the Holy Gospel according to St. John. Then Pilate handed Jesus over to them to be crucified. So they took Jesus, and he went out bearing his own cross to the place called the Place of the Skull, which is in Hebrew Golgotha. There they crucified him, and with him 2 others, one on either side, and Jesus between them. Pilate also wrote a title and put it on the cross. It read, Jesus of Nazareth, the King of the Jews. Many of the Jews read this title, for the place where Jesus was crucified was near the city, and it was written in Hebrew, in Latin, and in Greek. When the soldiers had crucified Jesus, they took his garments and made 4 parts, one for each soldier, also his tunic, but the tunic was without seam, woven from top to bottom. So they said to one another, let us not tear it, but cast lots for it, to see whose it shall be. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Sa estasyong ito kung saan hinubaran ng mga sundalo si Jesus, mapapatanong po tayo, kulang pa ba? Kulang pa ba ang mga pagpapahirap nila sa Kanya at kailangang ipahiya pa siya ng ganito? Higit po sa pisikal na pagpapahirap sa Kanya, ang paghuhubad ay isang pag-aalipusta sa Kanyang dignidad at pagkatao. Kaya sa estasyong ito, tayo ay inaanyayahan din na tanungin ang ating mga sarili, ano pa ba ang mga kasalanang hindi natin kayang ikumpisal? Ano pa ba ang mga ginagawa natin na sobra nating ikinakahiya at itinatago sa ating mga sarili? Baka kailangan din nating hubarin ang mga ito, palayain at patawarin ang ating mga sarili, nakakatakot man at nakakahiya, pero tandaan po natin, may Diyos tayong hinubaran at ipinahiya din sa harap ng lahat. Makakaasa po tayo na naiintindihan niya ito kasi pinagdaanan niya rin. Makakaasa tayong hindi tayo pababayaan ng Diyos sapagkat batid at dama niya ang ating mga dinadamdam. Kaya huwag po tayong matakot, may pag-asa dahil mahal tayo ng Diyos. Magtiwala po tayo at hayahan si Jesus na yakapin at tanggapin tayo kahit sa ating mga kahinaan, kahihiyan at pagkakasala sa buhay. Amen. Let us pray. Lord Jesus, while hanging on your cross, you were mocked as King of the Jews before your fellow Jews and before the Greeks and Romans. But with this, you make us realize that to save us, you had to be stripped of your glory, be naked of any human dignity, and be seen in shame and ignominy. Cure our oversensitive selves that are so easily discouraged by insinuations and intrigues. Correct our false sense of service that seeks returns of good and feelings and recognition. Mold us into the way of service that isn't afraid to face sufferings, failures, and vulnerability connected with our humanity. Amen. Jesus crucified, have mercy on us. Immaculate and sorrowful Mother Mary, pray for us.
The 10th station. Jesus promises heaven to the repentant thief. We adore you, O Christ, and we bless you, because by your holy cross you have redeemed the world. A reading from the Holy Gospel according to St. Luke. One of the criminals who were hanged railed at him, saying, "Are you not the Christ? Save yourself and us." But the other rebuked him, saying, "Do you not fear God, since you are under the same sentence of condemnation? And we are indeed justly, for we are receiving the due reward of deeds. But this man has done nothing wrong." And he said, "Jesus, remember me when you come in your kingly power." And he said to him, "Truly I say to you, today you will be with me in paradise." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Ang nagsisising magnanakaw sa istasyong ito, marahil ang pinakapaborito kong tao at tagpo sa Ebanghelyo. Ang taong ito po kasi ang patunay na walang hindi kayang abutin ang grasya, pagmamahal at pagpapatawad ng Diyos. Siya rin ang patunay na ang pag-asa ng kaligtasan ay wagas at walang pinipiling lugar o oras. Sa tagpong ito sa pagitan ni Jesus at ang nagsisising magnanakaw, may tatlong ginawa ang magnanakaw na pwede din nating gawin at pagnilayan. Una, inamin ng magnanakaw ang kanyang pagkakasala at kanya rin itong pinagsisisihan. Matuwid lamang na tayo'y parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Pangalawa, naniwala siya kay Jesus. Sa gitna ng kanilang paghihirap at tiyak na kamatayan, nagawa niyang maniwala pa rin kay Jesus. Kung tutuusin, nakikita niya si Jesus, naghihirap din at nakatulad niya, at ito ang nagpatibay ng kanyang pananampalataya. Alam niyang hindi katapusan ang kamatayan. Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. At pangatlo, hindi lang siya naniwala, sinabi niya rin, hindi ka ba natatakot sa Diyos? Alam niyang Diyos ang katabi niya sa kanilang paghihirap. Atin pong pagnilayan ang mga ito. Kaya rin po ba nating maniwala sa kabila ng mga paghihirap kagaya ng magnanakaw na ito? Kaya po ba nating magdasal at umasa sa Diyos na katulad natin ay naghirap sa krus ng pagpapakasakit at kamatayan? Hilingin po natin na bigyan tayo ng pananampalataya gaya ng nagsisising magnanakaw. At pasalamatan din natin ang Panginoon na nagbibigay pag-asa sa lahat, lalo na sa mga taong itinakwil na ng lipunan, sa mga makasalanan at mga nag-aagaw-baga ang pananalig. Magtiwala din nawa tayo na kung tayo man ay naghihirap, may mga pinagdadaanan ngayon sa buhay, lahat ng ito ay magdadala sa atin papalapit sa Diyos. Huwag mawala ng pag-asa dahil walang pinipiling lugar o oras ang kaligtasan at pagmamahal ng Diyos. Amen. Let us pray. Lord Jesus, even in your pain and sufferings, you never closed the door on anyone. You always had room for another. You never allowed another's checkered past to be the sole basis of your judgment on others. You search the person's heart for his sincerity. Impart on us the great love that is in your heart. Following your heart, may our hearts overflow with goodwill, forgiveness and mercy and compassion that is ready to minister to all. Amen. Jesus crucified, have mercy on us. Immaculate and Sorrowful Mother, pray for us. Archdiocesan Shrine of Our Lady of Loreto. The Archdiocesan Shrine of Our Lady of Loreto was built in 1613 by Spanish Franciscan priests under Father Blas de la Madre de Dios in an area surrounded by lush sampalok trees, and was established as a parish that same year, enshrining the image of Nuestra Señora de Loreto. A convent built in 1621
served as the first home of the Poor Clares in the Philippines, led by Mother Jeronima de la Asuncion before they moved to Intramuros. The devotion to Our Lady of Loreto quickly spread after her image was enshrined on the main altar on May 1, 1613. On December 5, 2002, the parish was elevated to an archdiocesan shrine, and on December 10, 2024, the image of Our Lady of Loreto was canonically crowned. Recently, it was elevated to a national shrine by the Catholic Bishops' Conference of the Philippines during its 129th Plenary Assembly on January 25, 2025. Designated as the Jubilee Church for the Elderly, the shrine aims to strengthen the faith of grandparents so that in turning to Jesus, our hope, they may be confirmed and invigorated to pass on the faith to their families and homes. The shrine also desires that all who come here may experience a reigniting of the importance of faith in family life in imitation of the faith of the Holy Family at Nazareth. The 11th station. Jesus entrusts Mary and John to each other. We adore you, O Christ, and we bless you. Because by your holy cross you have redeemed the world. A reading from the Holy Gospel according to St. John. Standing by the cross of Jesus were his mother and his mother's sister, Mary, the wife of Clopas, and Mary Magdalene. When Jesus saw his mother and the disciple whom he loved standing near, he said to his mother, "Woman, behold your son." Then he said to the disciple, "Behold your mother." And from that hour, the disciple took her into his own home. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Bawat tao ay iniluwal sa daigdig ng isang ina, kaya't gayon na lamang ang mahigpit na ugnayan ng tao sa kanyang ina. Siya ang tahanan natin sa loob ng 9 na buwan bago tayo iluwal sa San Maliwanag. Maririnig na tumatawag ang mga bata ng nay o inay ko po kapag may takot ang mga bata o sa tingin nila'y nasa matindi silang panganib. Sa kampo ng mga sundalo sa panahon ng gyera, yung mga nasusugatan ay karaniwang tumatawag sa kanilang nanay. Naririnig sa mga binabawian ng buhay ang pagtawag nila sa kanilang ina. Habang nakapako si Jesus sa krus at nakalungay-ngay ay ang kanyang ulo sa hirap at pagod, bumaling ang paningin niya kay Maria, ang kanyang naghihinagpis na ina. Sa paanan ng Kalbaryo, natupad ang inihula ng matandang lalaking si Simeon doon sa templo na nagsabing si Maria ay para na ring tinarakan ng isang balaraw. Isang punyal ang tila itinarak sa puso ni Maria dahil wala siyang magawa kung hindi pagmasdan at samahan na lamang ang anak niya na ang buhay ay parang nauupos na kandila sa krus. Bukod sa sakit na dinanas nito dahil sa mga sugat at pagpako sa krus at bukod sa malaking kahihiyan na dulot ng pagpapako sa anak niyang si Jesus, ang pinakamalaki at pinakamabigat na sakit ay dulot ng katotohanang iningatan ni Maria sa kanyang puso. Batid niya na inosente ang kanyang anak. Lahat ng ginawa nito'y pawang kabutihan lamang at alam niyang hindi dapat pinarurusahan si Jesus na isang parang karaniwang kriminal lamang. Maliwanag din kay Jesus ang buong katotohanan ito, ngunit sa halip na ituon niya ang kanyang sarili sa mga hirap na pinagdaraanan niya at sa kawalang hustisya ng lahat ng ito, mas pinili niyang ibigay ang kanyang pansin
at natitirang mga sandali sa daigdig sa kanyang inang si Maria. Inihabilin niya ito sa alagad niyang si Juan. May kasabihan tayo na hindi normal para sa isang ina ang maglibing sa kanyang anak. At alam ni Jesus na sa paglisay niya sa daigdig, maaaring maging kaawa-awa si Maria kung walang lalaking magpoprotekta at mag-aalaga sa kanya. Ginang, narito ang iyong anak. Anak, narito ang iyong ina. Bakit tinawag ni Jesus ang kanyang ina na ginang? Para yatang walang paggalang at napaka-formal. Para sa mga Hudyo, ang kanilang salitang katumbas sa ginang na gone ay isang salitang punong-puno ng pagmamahal o tenderness. Ito rin ang salitang ginamit ni Jesus kay Maria sa kasalan sa Kana, maging sa babaeng nahuling nakikiapid. Punong-puno ng paggalang at pagmamahal si Jesus sa mga kababaihan, lalo na yung dumaranas ng matinding kahihiyan. Sa mga huling sandali ng kanyang buhay, mahalaga kay Jesus ang kapakanan ng mga balo, ng mga babae at mga ulila, katulad ni Maria at Juan. Sa halip na sarili niya ang kanyang isipin at pagtuunan niya ang matinding hirap na kanyang dinanas, mas pinili ni Jesus na ituon ang pagkakatiwala kay Maria sa alagad niyang si Juan. Alagaan mo ang nanay ko, huwag mo siyang pababayaan. At ganyan din naman, Inay, bahala na po kayo kay Juan. Naroon si Juan sa paanan ng krus, hindi lamang para sa ganang sarili lamang niya. Naroon si Juan sa Kalbaryo at nanindigan para sa iba pang mga apostol at para sa lahat ng tao na inihabilin ni Jesus sa pag-iingat at pagmamahal ni Maria. Mamamaalam si Jesus sa daigdig na punong-puno ng pag-asa na iingatan natin ang bawat isa at ang lahat ng tao'y mananatili sa pag-iingat ng isang ina na ang pangalan ay Maria. Let us pray. Lord Jesus, you shared your vision and mission to the disciples, but especially you shared your mind and heart to your Mother Mary, who had always been there. We pray for friends and family, members who share our ideas, ideals, initiatives, and struggles. We pray, bless these friends and family as you bless Mary and John. Bless them for the pains they bore for us. Bless them for their goodwill and goodness towards us. Bless them for their rights they fought for us. Double the joys they shared with us. Amen. Jesus crucified, have mercy on us. Immaculate and sorrowful Mother Mary, pray for us. The 12th station. Jesus dies on the cross. We adore you, O Christ, and we bless you. Because by your holy cross you have redeemed the world. A reading from the Holy Gospel according to St. John. After this, Jesus, knowing that all was now finished, said to fulfill the scripture, I thirst. A bowl full of vinegar stood there. So they put a sponge full of vinegar on hyssop and held it to his mouth. When Jesus had received the vinegar, he said, It is finished. And he bowed down his head and gave up his spirit. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Sa langit nagmula si Jesus, isinilang sa sabsaban ng maging tao at namatay na tulad ng isang kriminal. Kung magbabalik tanaw tayo, maaari nating masabing hindi makatarungan ang kapalaran ni Jesus dito sa lupa. Anak siya ng Panginoong Diyos na lumikha at may-ari ng buong sanlibutan. Ngunit bakit ganito na lamang ang sinapit niya sa mga kamay ng tao dito sa daigdig? Hindi siya binigyan ng magandang welcome, kahindik-hindik
pa ang ibinigay sa kanyang goodbye. Para sa mga Romano, itinuturing na walang kasing sama ang taong ipinako sa krus, kaya't bawal sa batas ng mga Romano na ipataw ang parusang ito sa sinumang mamamayan ng Roma. Ang parusang pagpapako sa krus ay ipinapataw sa mga dayuhang nag-aalsa at nagtatangkang lumaban sa Roman Empire. At para magsilbing babala sa kanila na kumakalaban sa Roma, ginawang isang panoorin o spectacle ang pagpaparusa sa mga ipinapako sa krus. Tumatagal ito ng 2 araw at sinisimulan sa pagsusugat sa kriminal. Ibinabalandra sa mga kalye, tinutuya, hinihiya at nilalait. Ganito ang ginawa ng Roman Empire kay Jesus dahil sa maling paratang na sinabi raw nito na siya ang hari ng mga Hudyo. Kayong ang tunay na dahilan ay kinainggitan lamang siya ng mga pinunong pangrelihiyon ng mga Hudyo. Naging popular na si Jesus at dinumog na siya ng maraming mga sumasampalataya sa Kanya. Sa krus nagwakas ang buhay ni Jesus at sa mata ng mundo, isa siyang malaking pagkakamali o one big failure ang kanyang buhay. Nasayang lamang sasabihin pa ng iba. Pumanaw siya sa edad 33 at kung tahimik sana siyang namuhay bilang isang karaniwang Hudyo, hindi sana nautas ang kanyang buhay. Ipinakita ni Jesus na iba ang kanyang pamantayan sa paraan ng panukat ng sanlibutan. Para sa mga nasa daigdig, itinuturing na nagiging matagumpay ang buhay ng isang tao kung nakamit niya ang kanyang mga pinapangarap sa buhay. Magandang edukasyon, trabahong nagbibigay ng magandang sweldo, masayang pamilya, nasusunod ang luho, mahabang buhay, at marami pang iba. Hindi naman masama ang lahat ng ito. Ngunit, mayroon tayong maaari pang matutunan at tularan mula sa maikling buhay ni Jesus. Lahat ng kanyang ginawa ay sunod at nakabatay sa kalooban ng kanyang Ama sa langit. Hindi ba't sa maraming pagkakataon nagturo si Jesus tungkol sa paghahari ng Ama? Ginamit niya ang mga parabola tulad ng asin at liwanag, ng butil ng mustasa, ang parabola ng mga manggagawa sa ubusan, at marami pang iba. Hindi lamang nagsalita si Jesus tungkol sa kaharian ng kanyang Ama, kundi patuloy din niyang hinanap ang kalooban ng kanyang Ama. Unang-una na, sa pananalangin. Madalas sa kubling lugar, tumatahimik si Jesus at dumadalangin siya sa kanyang Ama. Kaya't nang humantong siya sa krus ng Kalbaryo, buo ang loob ni Jesus na ang pag-aalay niya ng buhay ay gagawin niyang maluwag sa kanyang kalooban. Lahat ng mga nauna niyang ginawa sa daigdig, ang pagtuturo at pangangaral, ang pagpapagaling sa mga may sakit, pagtataboy sa diablo, lahat ng iyon ay nalalagom o nasasummarize sa pag-aalay na gagawin niya sa krus para ipakita sa lahat ng tao, ganito kayo kamahal ng aking Ama. Ibibigay niya ang lahat ng mahalaga sa kanya, maging kaisa-isa niyang anak. Ang malaking pag-asang ibinibigay ni Jesus ay sa pagbibigay niya ng kanyang sarili. Matutunan dinawan natin ang ating buhay na ituon sa kalooban ng Ama at mabuo tayo bilang isang bagong nilalang at isang bagong bayan ng Diyos. Let us pray. Lord Jesus, your holy cross is the most important sign of our faith. We sign ourselves so many times with this cross as we begin our prayers, as we
embark on our travels and as we start our task, we mean this to invoke your protection and your blessings. Remind us that your cross also means not just a good start for you, it means finishing well, always with trusting faith and obedience and love for all that the Heavenly Father wants, no matter what the cost. To sign ourselves with your cross means that forming everything we do in union with your sacrifice as a liturgy of praise to God. Consecrate us in all that we do for all your glory and the glory of your Father. Amen. Jesus crucified, have mercy on us. Immaculate and sorrowful Mother Mary, pray for us. San Felipe Neri Parish. The San Felipe Neri Parish was established by the Franciscan friars and became a parish on October 30, 1863. It serves as the mother church of Mandaluyong City, covering 7 barangays. The parish honors La Inmaculada Concepcion de Mandaluyong, the principal patroness of the city, whose feast is celebrated on December 8. The titular patron, San Felipe Neri, known as the Apostle of Rome and patron and teacher of the youth, is celebrated on May 26. The parish church was rededicated according to the rites of Vatican II on December 1, 2013. Designated as the Jubilee Church for the youth and students in honor of San Felipe Neri, whose life's mission was forming the young people of Rome in the faith, the parish aims to bring young people to Jesus, our hope, through education, formation, and involvement in the liturgical life among others, through the intercession of the Blessed Mother, Our Lady of Immaculate Conception, and through imitation of San Felipe Neri. The 13th station, Jesus is laid in the tomb. We adore you, O Christ, and we bless you. Because by your holy cross you have redeemed the world. A reading from the Holy Gospel according to St. John. Joseph of Arimathea, who was a disciple of Jesus, but secretly, for fear of the Jews, asked Pilate that he might take away the body of Jesus. And Pilate gave him leave. So he came and took away his body. Nicodemus also, who had first come to him by night, came bringing a mixture of myrrh and aloes. They took the body of Jesus and bound it in a linen cloth with the spices, as is the burial custom of the Jews. Now in the place where he was crucified there was a garden, and in the garden a new tomb where no one had ever been laid. So because of the Jewish day of preparation, as the tomb was close at hand, they laid Jesus there. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Noong sinaunang panahon, may mga taong hindi naniniwala sa resurrection o yung muling pagkabuhay. Ang katwiran nila, hindi naman kasi namatay si Jesus. Ang teorya nila, iba yung ipinako, iba yung namatay. Kaya imposibleng muling nabuhay. Kasi simulat sa pool, hindi naman talaga namatay, hindi pumanaw si Jesus. Pero hindi po ito ang ating pananampalataya bilang mga Katoliko. Kaya sa misa, lalo na sa mga araw ng linggo, ay buong linaw nating ipinapahayag ang ating pananampalataya. Pagkasabi ng pari ang misteryo ng ating pananampalataya, tayo ay tumutugon, si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Sa credo na summary ng ating pananalig, ating sabay-sabay na idinedeklara,
Si Kristo ay pinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Kaya napakahalaga ng katagang inilibing. Kasi pagpapatunay ito na namatay talaga, na walang alinlangan, walang pagpapanggap. Hindi ka naman naglilibing ng buhay, di ba? Naglilibing lang ng taong namatay o pumanaw. Detalyado ang ebanghelyo sa paglilibing kay Jesus. Alam na si Jose ng Arimatea ang kumuha ng katawan. Alam din na si Nicodemo ang nagdala ng pabango. Binanggit na binalo si Jesus ng kayong lino. Ultimong libingan nga ni Jesus, inilarawan sa ebanghelyo. Ano ang mahalagang mensahe dito? Na kapag nagmahal ang Diyos, walang pagpapanggap, walang pagkukunwari, walang panlilinlang. Kapag nagmahal ang Diyos, sagad. Sagad hanggang kamatayan. Sagad hanggang libingan. Tayo ba? Hanggang saan natin kayang magmahal? Sagad din ba? Let us pray. Lord Jesus, the seeds you planted in Nicodemus and Joseph of Arimathea were not lost, though these were latent and silent. Your death left these seeds to grow. By God's mysterious ways and grace, nothing is wasted. Everything blooms according to His time and purpose. In the seeming nothingness of our lives, when our lives seem wasted and ended, let us be like you, always trusting in the Father's perfect will. Like you, let us be generous with our offering of our lives, giving our best and our all, and leaving the results to God. We also pray for our departed family members, relatives, and friends who have wholeheartedly left good seeds in our lives by their words, works, and examples. Accept these generous souls into the Father's kingdom. Amen. Jesus crucified, have mercy on us. Immaculate and sorrowful Mother Mary, pray for us. The 14th station, Jesus rises from the dead. We adore you, O Christ, and we bless you. Because by your holy cross, you have redeemed the world. A reading from the Holy Gospel according to St. John. Now on the first day of the week, Mary Magdalene came to the tomb early, while it was still dark, and saw that the stone that had been taken away from the tomb. So she ran and went to Simon Peter and the other disciple, the one whom Jesus loved, and said to them, "They have taken the Lord out of the tomb." Peter then came out with the other disciple, and they went toward the tomb. They both ran, but the other disciple outran Peter, and reached the tomb first, and stooping to look in, he saw the linen cloths lying there, but he did not go in. Then the other disciple, who reached the tomb first, also went in, and he saw and believed. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagbisita ni Maria Magdalena sa libingan ni Jesus, umaasa siyang makita ang kadaver, ang katawan ng taong yumao. Pero wala ng katawan doon, wala na si Jesus. Naibalita ni Maria Magdalena sa dalawang alagad na nawawala ang katawan ni Jesus. Si Pedro at ang minamahal na alagad ni Jesus na pinapaniwalaan nating si Juan. Kumaripas ng takbo ang dalawa papunta sa libingan. Nauna si Juan kaysa kay Pedro. Mas mabilis tumakbo si Juan kay Pedro. Dalawa ang pwedeng paliwanag dito. Una, mas bata si Juan kay Pedro. Malakas pa ang mga tuhod, matibay pa ang mga binti.
mas maliksing kumilos, kaya mabilis tumakbo. Ikalawa, sinasabing mas mahal ni Juan si Jesus, kaya nga tinatawag siyang the beloved disciple. At kapag mahalaga sa iyo ang isang bagay o ang isang tao, kapag may nangyaring hindi maganda dito, tatakbuhin mo, di ba? Kakaripas ka rin ng takbo. Pero sa bandang huli, hindi na ganoon kahalaga kung sino ang nauna at sino ang nahuli, kung sino ang mas mabilis o mas nagmahal. Ang importante, pareho silang tumakbo, sapagkat pareho naman silang nagmahal sa Panginoon. Pagnilayan po natin, tumatakbo ba tayo papunta sa Diyos o tumatakbo tayo palayo? Bakit kapag nalaman natin na may artista, tumatakbo tayo? Bakit kapag may gusto tayong puntahan na bagong kainan o bagong pasyalan, nagmamadali tayo, excited tayo? Bakit kapag may bagong chismis, nag-aapura tayong malaman? Pero pagdating sa pagsisimba, tumatakbo at nagmamadali rin ba tayo? Kapag pagdarasal ang pinag-usapan, excited ba tayo? Tumatakbo ba tayo papunta kay Jesus? Mga kapatid, maraming karera sa buhay, maraming pagtakbo. Huwag kalimutang tumakbo papunta sa Diyos, papunta kay Jesus na muling nabuhay. Siya ang pinakamahalagang mapupuntahan mo. Let us pray. Lord Jesus, you are the resurrection and the life, the eternal good news. In a world full of uncertainty, fears, unbelief, despair, gloom, wars, and pessimism, let us, Christians, be untiring sharers of joy and faith and hope. Make your church forever young with the message of love and life that is greater than anything else in this world. Let the power of your resurrection shine through us, our liturgies, our apostolates, and fellowships. Let praise and thanksgiving be on our lips in all circumstances. Let Alleluia be our life. Amen. Jesus crucified, have mercy on us. Immaculate and sorrowful Mother Mary, pray for us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Jesus, our Master, I, an unworthy sinner, pray before you, adore, praise, and thank you for our way of the cross. I adore your Sacred Heart, which has greatly loved everyone and has not spared anything for us. I believe and I seek refuge in your infinite love for us. I thank you for your great gifts which out of love you gave us, especially the Gospel, the Holy Eucharist, the Church, the priesthood, the religious life, and the motherhood of Mary for all of us. Above all, thank you for your life. May I live the rest of my days worthily for all you have given. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Tunay na ang Kristiyanong pag-asa ay hindi lamang simpleng optimismo o positibong pananaw. Ito ay kaloob mula sa Espiritu Santo na nag-uudyok sa atin upang kumilos at magpatuloy.
Ang pag-asa ay isang buhay na patotoo na ang Diyos ay buhay at patuloy na kumikilos sa ating mga buhay. Siya pa rin ang Panginoon ng mundong ito at sa kabila ng lahat ng pagsubok at kalungkutan, ang pag-asa ay nagsasabing lahat ay magiging maayos. Hindi alintana ang mga balitang nagpapalungkot sa ating araw-araw. Ang pag-asa ay isang paalala na ang Diyos ay laging naroroon kahit sa gitna ng mga pagsubok. Namumukadkad ang pag-asa sa mga sandali ng kabalintunaan, kadiliman at tila kawalan ng katiyakan. Sinasabi nga na habang may buhay, may pag-asa. At habang may pag-asa, may panibagong simula at panibagong lakas. Ngunit sa totoo lang, hindi buhay ang tunay na pinagmumula ng pag-asa. Ang pag-ibig ng Diyos ang siyang lumilikha ng tunay na pag-asa. Ang bawat hakbang natin ay may layunin at ang bawat araw ay isang pagkakataon upang magsimula muli at magpatuloy sa landas ng pananampalataya at pag-ibig. Kaya naman, muli tayong pinaalalahanan ni San Pablo, huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa takdang panahon, tayo ay mag-aani kung hindi tayo susuko. Ako po, si Father Angelo Paulo Asper ng Society of St. Paul para sa Sambuhay TV Via Crucis, Lakbay Pag-asa. Doing all for the gospel.